Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is your hopeful pharmacist. Please like and subscribe to know more about your basic medications. For today's video, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa vitamin C. Ano ba ang vitamin C? Ang vitamin C ay isang essential na water-soluble vitamin na ibig sabihin ay hindi ito na-produce o naiimbak sa ating katawan. At dahil hindi kusang gumagawa ang katawan natin ito, kailangan siyang i-take as supplements or sa pagkain na may mataas na content ng vitamin C. Maraming benefits ang vitamin C sa ating katawan, tulad ng growth at repair ng mga tissues, pagbilis na paghilom ng sugat, tulong sa pag-produce ng collagen, pampaganda ng buto at ngipin, tulong sa mabilis na pag-absorb ng iron, pagtibay ng ating immunity laban sa infection, at dahil antioxidant ito, binablock din niya ang damage sa ating katawan na sanhi ng free radicals or toxin. Maraming senyales ang pagkakaroon ng vitamin C deficiency, tulad ng pag-dry at split ng buhok, gingivitis o pagpamamaga ng mga gums, pag-dry ng ating balat, pagkakaroon ng mga pasa, at isa sa pinakamatindi ay ang pagkakaroon ng sakit na tinatawag na scurvy. May mga pag-aaral na ang mga taong kumakain ng mga masustansya na may vitamin C ay may mababang risk ng high blood pressure, sipon or common colds, osteoarthritis, asthma, o di kaya naman ay skin cancer. Ang mga vitamin C ay may dalawang common na formulation sa market. Ito ay tinatawag minsan na sodium ascorbate o minsan naman ay ascorbic acid. Pareho lang effect ang dalawang ito, ngunit ang mga acidic na tao ay mas preferred na uminom ng sodium ascorbate para mabawasan pangangasim ng sikmura. Ito ang mga sample ng vitamin C na available sa ating butika. Meron din niyang mga gummies o di kaya effervescent tablets, yung tinatunaw sa tubig. Sino pwedeng uminom nito? Lahat po, bata, senior, binata. Kailan at paano ang tamang pag-inom ng vitamin C? Ito ay ang guide chart ng adequate dosage na recommended para sa gustong uminom or magpainom ng vitamin C. Isang tip sa pag-inom ng vitamin C ito ay may bioavailability na kung saan usually 500 mg lang ang maaaring maabsorb ng ating katawan. Ang excess o sobra ng vitamin C ay nailalabas lamang sa pag-ihi o sa ating pawis. Kaya okay na uminom ng vitamin C kada araw, at yung sobra naman ay pwede nang inumin kinabukasan. Ngunit kapag ang isang tao naman ay naninigarilyo, nakakababa ito ng vitamin C kaya kailangan nila ng additional na vitamin C at least 35 mg kada araw. Maximum dosage ay usually 1,000 to 2,000. So kapag sobrang pag-inom, maaaring makaranas ng pagtatae o pagsakit ng tiyan. Ang vitamin C naman ay maaaring din makuha sa mga natural sources tulad ng citrus fruits, green leafy vegetables at marami pang iba. Kung ikaw may maintenance na gamot, mas mabuti na rin na kumonsulta mo na sa doktor kung pwede kayo mag-take ng vitamin C. So yes guys, thank you so much for watching this video. Please do like and subscribe para updated kayo sa mga next videos natin. Bye!